Mas marami pa rin po yung mga Pinoy ang pinili, maiwan pa rin po doon sa mga bansa na pinagtatrabahuhan nila, whether Bahrain or UAE po yan. Paano po sinisiguro ng DMW na safe po talaga yung ating mga kababayan doon? And kung mag-escalate po itong pangyayaring ito, ano po ang magiging contingency plan po natin? Yes, well, yan naman talaga ang karanasan natin na kapag merong repatriation na scenario, lalo na din sa Israel and then of course the Gulf states, ay marami talagang gusto manatili. But rest assured, we are ready for scenarios kung saan pag lumala ang sitwasyon. Kasi ngayon, we go by land, we go by air, and there will be other modes such as sea travel scenarios kapag lumala ang sitwasyon. And then of course, inatasan din kami ni Pangulo na mag-usap ni Sec. Gibo ng DND for other possible options in terms of yung ating military aircraft. Sir, bakit po marami sa UAE? Una po, ilan ito ngayon na gusto hong umuwi at bakit daw po? Bakit po? Kasi amin nakausap po si Ambassador Ver, ang sabi niya, mukha naman daw doon sa kanila ngayon, bagamat may mga ilang areas, no? Sa bahagi po nito na malayo-layo po naman dito mismo ho sa mga konsentrasyon ng pambobomba ng Iran sa gitnang silangan, para bagang normal daw po ang buhay doon. Yes, nakita ko rin yan with my own two eyes. Galing akong Dubai, yung first charter flight, sinundo ko yung 442 na sumakay doon sa 747 pa uwi. No? At nakita ko na talagang napakahalaga at napakatindi ng effort ng UAE government na proteksyonan ng ating mga OFWs. Of course, tanyag na yung kanilang mga defense systems, di ba? Security defense system. So basta't ang mahalaga dito, ang isang susi dito is pakinggan ang host country o sumunod sa host country protocols. Na wala namang problema ang ating mga kababayan sa aspeto na yan. Pero yun nga, patuloy lang na makinig sa host country protocols kasi it's not just the drone or missile attack, but the falling fragments, projectiles, or shrapnel dun sa intercepted missiles or drones. So yan ang basta sumunod lang, umayon lang sa host country protocols kasi pag security situation, mas kabisado ng host country siyempre ang seguridad ng sarili nilang bansa. So in general, yes, I agree with the ambassador. They are still normalizing the situation and merong mga buhay o routines na patuloy pa rin. But of course, ang inatas natin ng Pangulo doon sa mga nagnanais umuwi ay bigyan ng pagkakataong umuwi. Meron pang hindi kumulang tayo na mga 1,200 na nagnanais umuwi dyan sa UAE and counting. Opo. So ito ho'y mga nagparehistro na. But so far po ba daily ang inyong update kung may mga umaatras o may dumadagdag pa? Yes, that's right. May mga umaatras. So halimbawa, kahit na umuo sila day 1, day 2, pagdating ng biyahe ng day 3, posibleng meron pa rin umatras. But that's a small percentage. Okay. Siguro I would say mga 3 to 5% lang nasa talaan ng Sir. Opo. Pero yun nga, tama kayo, Sir Ted. At saka yung iba doon, may mga immigration issues. So hindi agaran, naka-block or what have you, may kaso. Kaya't hindi agaran ang pagpaparepatriate sa mga ganung sitwasyon. Yung lawyer natin, ay na-activate naman natin para ayusin yung kaso. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.